Tayo manalangin. Aming Diyos, kami nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat sa muli naming pagsasama sa Bible study na ito. Muli naming binibigay ang mga oras sa inyong banal na spirito na siyang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan patungkol dito sa aming aralin. At sa iyo lang namin binibigay ang papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So 1 Corinthians 15 verses 1 to 11. 1 Corinthians 15 verses 1 to 11. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise you have believed in vain. For what I received I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the 12. After that he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it is I or they, this is what we preach, and this is what you believe. Yan. So, kung bibigyan ko ng title ito, ang title nito will be, What is the Gospel? So, sa pauna ay makikita natin dito si Apostol Pablo na kanya ngayon binibigyan ng paalala ang mga taga-Korinto. Sabi nga niya, Now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel. Bakit kailangan ipaalala pa ng Apostol Pablo ang Ebanghelyo? Kasi nga, madalas tayo ay nalilihis ng ating pananaw. Kaya't it is but fitting na tayo ay napapaalalahanan ng salita ng Diyos. Kaya't ganun din si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, I want to remind you of the gospel I preached to you. Ayan. So, ibig sabihin, si Apostol Pablo mismo ang nangaral ng Ebanghelyong ito sa mga kapatid niya dito sa Korinto. Okay. So, sabi diyan sa verse 2, By this gospel you are saved. Okay. Itong Ebanghelyong ito magpapatunay na kayo nga ay ligtas dahil ang Ebanghelyong ito ang siyang magliligtas sa inyo. Kung, sabi nga niya, if you hold firmly to the word I preach, kung talagang pinaniwalaan nyo yung aking itinuro sa inyo, kung tinanggap nyo, kung talagang isinapuso nyo na ang aking mga sinasabi patungkol sa Ebanghelyo, which is ang kamatayan ng ating Panginoon, ang kanyang muling pagkabuhay, at isama na natin ang kanyang buhay dito sa lupa nung siya'y nangaral, ay kabahagi ng Ebanghelyong yan. Unless, of course, ang paniniwala nyo ay in vain. Ibig sabihin ng walang katuturan. Ibig sabihin, hindi talaga kayo tunay na naniwala. So, makikita natin yan na sa Hebrews 3:14, for example, yung balikan ko lang.
Hebrews 3:14. Sabi niyan, we have come to share in Christ if indeed we hold firmly or we hold our original conviction firmly to the very end. Yan, ibig sabihin, tunay na masasabing kayo ay mananampalataya kung talagang pinanghawakan nyo ang mga katotohanan ito. Kasi nga napakarami na ng mga tao, maging sa panahon natin ngayon, na kung saan ay nakapasok sa iglesia at napasama sa mga kapatiran. Pero sabi nga ng Diyos, ang kanyang salita, sa kanyang salita, hindi lahat ng mga nasa loob ng iglesia ay mananampalataya. So, ibig sabihin yan, meron at meron mga, sabi nga, meron mga wheat and tares. Meron yung mga tunay at meron yung mga hindi tunay. Pero hayaan lang na sila'y nandyan. Kasi nga kung sila'y hindi tunay, hindi sila tatagal. Okay? Hindi sila mananatili. Pero kung sila'y tunay, sila ay magpapagal at magpupursigi hanggang sa kahuli-hulihan at talagang tatayuan nila at pangahawakan nila ang mga pangakong ito ng Diyos. So ano itong ebanghelyo? So ngayon papaliwanag na ni Apostol Pablo sa verse 3, for what I received, I pass on to you. Now, bakit niya sinabing for what I received? Dahil hindi siya nagkaroon ng first account ng ebanghelyo. May nagsabi sa kanya ng patungkol dito. Hindi rin siya kasama ng mga apostoles. So, hindi niya na-witnessan, hindi niya nakasama ang Panginoon. Bagkus, ang kanyang maalala is that isa siyang persecutor, sabi nga eh. Okay? Kaya sabi niya rito, for what I received, I pass on to you. So, yung mga turo ng mga 11 apostoles at napalitan yung si Judas ni Matthias, kaya naging 12 muli. So, yung kanilang pinapangaral, nakarating ito sa ating Apostol Pablo, but mismong ang Panginoon din sa kanyang pagpunta sa Damascus para usigin at hulihin ang mga tagasunod ni Kristo, ay kanya na-encounter ang ating Panginoon personally. Yan. At dahil dyan, nabaliktad siya ay ngayon taga-pangaral na ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo. Yan. So, ang importante dito sa Ebanghelyo ay ito. Sabi nga, that Christ died for our sins. Namatay si Kristo para sa kasalanan natin. Importante yan. At yan ay sabi, according to the Scriptures. Now, kung nung time na yon, nasabi na ni Apostol Pablo ito sa kanila, wala pa naman ang New Testament. Okay? So, ano tinutukoy niya yung Scripture? Yung Old Testament. Ano yung Old Testament na kanilang pinanggalingan ng mga ito? Gaya ng aking nabanggit, yung Isaiah 53. Okay? Sa Isaiah 53, puntahan natin muli yun. Okay, at babasahin na lang natin ng verse 5 and 6. Sabi diyan, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. So ito isang propesiya ni Propetang Isaiah patungkol sa suffering Messiah na siya ay mapapako nga sa krus. Yan. At ang kasalanan ay kanya ngayon kukunin. Ang kasalanan ng sanlibutan, aakuin ng suffering servant na ito. Kaya sa verse 11, sabi nga dyan, after he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. So,
Ang ibig sabihin niyan, matapos niyang mahirapan sa kanyang pagkapako, siya'y mamamatay, sabi nga, he will see the light of life. Siya ay magre-resurrect. Okay? And by his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. So, he is our justification. Kaya't ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay kanya nang tinuturing na matuwid. Okay? Siya ang ating katuwiran. Therefore, sabi sa verse 12, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death and was numbered with the transgressors, for he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. So dito makita natin na siya mismo ay nabayubay sa krus. Siya na isang suffering servant, pero siya rin ay isang hari na kung saan ay siya ang hari ng mga hari. Okay? At sa kanyang kamatayan, dahil ito na kanya na pagtagumpayan, is talagang maituturing na siya nga ang Messiah, ang Savior. At sabi nga, ang regalo niya is that he will divide the spoils. Yan ang regalo niya na later on, sabi nga, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Ang katagumpayan nitong manunubos ng kasalanan ay mismong ang mundo, ang mga tao dito sa mundo. Ang kanyang mga hinirang, kanyang magiging mga kasama sa kaharian, at ang mga hindi ay kanya namang huhusgahan. At sa kanyang pagbuhos na kanyang buhay bilang isang sakripisyo hanggang kamatayan, at siya ay sabi nga napabilang sa mga makasalanan. Makikita naman natin na siya ay napaligiran ng dalawang kriminal nung siya ay napako sa krus. Pero hindi lang yan, kundi nung siya ay dito nasa lupa, siya ay napapaligiran ng mga makasalanan. Ang mga tao dito sa mundong ibabaw ng kanyang kapanahunan ay mga makasalanan at kailangan ng tagapagligtas. At siya nung nangaral ay kanyang ipinangaral ang kaharian ng Diyos, at ang mismong kanyang pagkabayubay sa krus ang siya magiging daan patungo sa kaligtasan. Kaya't siya mismo ang namagitan, siya mismo ang nanalangin. Kaya nga sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. Para sa mga makasalanan. So yan ang ibig sabihin dyan ng sinasabing that Christ died for our sins according to the scriptures. And that He was buried, sabi sa verse 4. Talagang siya'y namatay. Walang makakapagsabi. Marami nagsasabi, hindi raw siya namatay, gaya ng mga Muslims, na mga sa Islam religion. Pero sabi nga, mas mahirap mapaniwala yan kasi nga, mahirap itago ang isang buhay sa panahon na yon dahil nga sila ay under Roman rule. Madali silang mabisto. Pero walang katawan na makita, walang buhay na Jesus na makita, kundi talagang nakita na siya ay namatay sa krus. Hanggang siya ay ibinaba sa krus at pinakiusapan ni si Joseph of Arimathea para siya ilibing. At nilibing siya sa isang tomb na wala pang nailibing doon. So isang may kaya at mayaman itong si Joseph of Arimathea, at isa rin siyang nanampalataya kay Kristo. Pasimple lang siya, patago. Pero kanyang pinakiusap kay Pilate na kunin ang katawan ni Kristo at kanyang ipalibing. At talaga nga inilibing. Pero sabi nga sa Matthew
sinigurado ni Pontius Pilate na selyado ang bato na tumatakip sa labasan ng tomb, okay, ng libingan. At hindi lang yan, nilagyan niya ng 2 gwardya. Now, ang 2 gwardya kapag hindi sila nagbantay, buhay nila ang kapalit. Pero makikita natin na sa mga ibang rendering ng gospel is that itong 2 natulala na gwardya ay nagsumbong ngayon dito sa mga Pariseo at Iskriba at mga Sadyuseo at sinabing bigla nagkaroon ng lindol at nawala ang katawan ni Kristo. Ni Jesus, nung Jesus na nakalibing, sabi nila. Anong sabi ng mga nasa Sanhedrina? Ito ang pera, sabi, wag na kayong magsalita pa. At kung makakarating man ito sa governor o kay Pilate, kami na ang bahala sa kanya. Kakausapin namin siya. Kaya't makita natin yung 2 sundalong yon ay kinuha na lang yung bribe at sila ay umalis. Hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanila, kung sila ba'y nakitaan ni Poncio Pilato ng gross negligence. Walang sinasabi ang Biblia. May mga pelikula na lumabas na yung recent, parang yun yung title ata na yung isang sundalo doon nakakilala sa Panginoon. Pero wala tayong kasiguraduhan kung yun nga ay totoo. Okay? So ang ating pagbabasihan lang is that kung ano yung mga nakasulat. Okay? So, sabi, he was raised on the 3rd day according to the scriptures. So, ganun din. Sa Old Testament pa rin ang pinagbabasihan nila na ito ngayon nagkaroon ng katagumpayan at ng kumbaga kulminasyon na totoo pala na itong kunikwento sa kanila ni Jesus nung siya nagmi-ministeryo sa Galilee na siya ay uusigin at siya ay sabi nga he will be sabi nga rito, sabi ng anghel, remember how he told you while he was still in Galilee, the Son of Man must be delivered over the hands of sinners. Okay, sino to? Yung mga elders, mga chief priests and mga Pharisees and scribes and teachers of the law. And he will be crucified and on the 3rd day be raised again. Yeah. So siya ay nabuhay na maguli. At pagkabuhay niya na maguli, he appeared to Cephas. Now, hindi lang po si Cephas. Merong 6 na kumbaga resurrection appearances dito lang sa ating inaaral ngayon. So una, kay Cephas, meaning to say kay Peter. Okay? Second, sabi nga sa 12. So yung buong buong apostoles na. And then after that, he appeared to more than 500 of the other brothers and sisters. So, pangatlo na yun. Yung iba, sabi nga, ay buhay pa, pero yung iba ay nangamatay na. They have fallen asleep. Sabi, namatay ang iba sa kanila. Pero kanilang na-witness yung ating Panginoon. Nakasama nila. Then, sabi nga pang-apat, he appeared to James. Si James na ito ay hindi yung apostoles, kundi ito yung si James na sumulat ng libro ni Santiago. Yan, yung James sa Bible. Ito ang half-brother ni Jesus. Okay? Kapatid ito ni Jesus mismo. Na dati hindi siya naniniwala, pero siya ngayon ay naniwala at naging leader ng Jerusalem Church. Then to all the apostles. So lahat na ng mga apostoles. Okay? And ibig sabihin, nakailang ulit na nagpakita dahil alam naman natin nung una nagpakita si Jesus sa mga apostoles pero wala si Thomas. Okay?
At ngayon, napalitan si Judas ni Matthias, di ba? And then, sabi nga, itong mga apostles, nung nakumpleto, kaya naging 12 muli. Tapos ngayon, nagpakita muli siya sa 12 apostoles, nakasama na ngayon si Thomas. At kaya kita naman natin yung incident doon kay Thomas, ayaw niyang maniwala, very skeptic siya, doubtful. Hanggang sa talaga nagpakita mismo ang Panginoon at sinabi niya, ito ang aking tagiliran, inyong hawakan, itong aking mga sugat. Okay? Lamat ng sugat na makikita mo ako'y talagang napako sa krus. Ayan. Okay? And last of all, he appeared to me also, sabi ni Apostle Paul, as to one abnormally born. Bakit niya sinabing he is one abnormally born? Bakit? Kasi nga, he persecuted the Jews. He persecuted the way, yung mga tagasunod ni Kristo. Siya bilang isang Hudyo, isang Pariseo, ay kabilang sa mga umuusig. Hanggang makikita natin sa Acts chapter 9, doon na nagkaroon ng encounter si Apostle Paul at doon bumaliktad na siya. Siya ngayon ay kasapi na ng mga tagasunod ni Kristo. Kaya sabi nga niya dyan sa verse 9, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Talagang inaamin niya na siya ay dating kumbaga kaaway ng mga sumusunod kay Kristo. Pero sabi diyan sa verse 10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, sabi niya, I worked harder than all of them. Anong ibig niyang sabihin dito? Sabi niya, nung siya ay kinasihan ng grasya ng Diyos, ako na ngayon ito. Hindi dahil sa sarili kong kakayanan, kundi sa grasya niya na kanya akong binago. Kaya nga, salvation is a work of God, hindi tayo. Hindi tayo ang namimili sa Diyos. Siya mismo ang tumatawag sa atin. He calls and He chooses us. Yung call na yan is the effectual call. Kapag tinawag ka niya, ibig sabihin, pinili ka niya. Pero sabi nga niya, hindi lang ako as in pinili, pero ako'y binigyan niya talaga ng trabaho na kung saan makikita natin doon sa account nung time na siya ay nabulag after nung kanyang encounter with the Lord Jesus Christ. Sinabi ni Jesus kay Ananias, isang mananampalataya na kumbaga nag-aruga kay Apostle Paul. Yang si Paul, pag-pray mo yan kasi he will suffer in my name. Biro mo, talagang nandun na, nakadikit sa kanya ang suffering. He will suffer. Dati taga-usig siya, ngayon he will suffer for my name's sake. Kaya sabi niya rito, no, I work harder than all of them. Sino yung them? Yung mga apostles. Sina Peter, sina John. Okay? Yet not I, sabi niya, but the grace of God that was with me. Ayaw niyang itaas ang kanyang sarili. Lahat ng ito nakita niya ay grasya ng Diyos. Hindi niya pwedeng ipagmalaki yung kanyang dunong na siya isang Pariseo. Although ginamit din yung kanyang dunong na yan. And yet makikita natin na talagang nabago na si Pablo. He is now a changed man. He is now a new creation. So sabi niya, whether then it is I or they, kung ako man o ang mga apostles na yan, this is what we preach. Iisa lang ang aming mensahe. Ito lang ang aming itinuturo. And this is what you believe. So babalik tayo. Ano yung pinaniwalaan nila? Ang ebanghelyo ng Panginoon. Okay? Ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya tayo, sa panahon natin ngayon, wala rin tayong ibang mensahe. Kaya makikita nga natin yung mga bulaang mga ngaral. Iba ang mensahe nila. Hindi si Kristo na napako sa krus.
Ang kanilang mensahe is prosperity. Kung paano ka yayaman sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kung paano ka bibigyan ng kapangyarihan na manggamot dahil sa pangalan ni Hesus. Hindi naman po yan ang ebanghelyo. Okay? So kailangan mag-iingat po tayo kapag may mga ganyang mga nagtuturo at sinasabing eto, bibigyan ka ng kapangyarihan. Maging ano na tayo nun, mapagmatyag at the same time tayo ay mabigyan ng babala. Dahil sa Book of Acts, si Simon yung Magus. Okay? Dati na siyang may mga magic or at least power. Pero nung nakita niya yung mga apostle, lalo si Peter, na sa kanyang pag-ibanghelyo, after niya mag-ibanghelyo and then dumadating yung mga may sakit at gumagaling sa kanilang panalangin, ay sinabi nga niya na gusto ko rin yung kapangyarihan mo. Magkano ba yan? Ayan. So gustong bilhin ni Simon yung kapangyarihan na yan. And yet sabi ni Peter, you have no part in us. You better repent of your sin. So tayo sa panahon natin ngayon, maging babalayan na ang ebanghelyo ay libre na pinamamahayag. Hindi po yan binebenta. Okay? Kaya nga mali rin po yung ginagawa ng mga Pentecostal of the Fourth Watch na kung saan makikita nyo sila sa kalsada, nangangaral nga ng salita ng Diyos, pero pagkatapos niya, hihingi sila ng pera. Okay? So, minsan sa palengke sila, minsan sa bus, sa LRT o MRT, o kaya sa mga kung anong pampaserong sasakyan, ginagawa nila to pero mali. Kasi nga ang paghingi ng pangangailangan ng iglesia ay dapat sa mga mananampalataya rin. Sa loob ng iglesia ginagawa, hindi sa labas. Hindi mo ipamumudmod. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, the gospel is free of charge. Okay? Libre yan na ipapangaral. At kung sino man ang hipuin ng Lord at kasihan ng Diyos, then siya ay maliligtas. Dahil nga ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at hindi gawa ng tao. Okay. Kaya dito, isang paalala sa atin, wala tayong ibang mensahe kundi ito, ang ebanghelyo ng Panginoon. Atin itong panghawakan. Magpakatatag na tayo rito sa ating pananampalataya na hanggang sa kaululian tayo magpapagal, magpupursige. We will persevere. Hindi natin nahayaan na malin lang tayo ng mga bagong turo na darating, pero sa totoo lang hindi yan bagong turo, mga old false teachings na nabaruan lang ng bagong damit. Kaya stick lang tayo dito, aking mga minamahal na mga kapatid, hanggang sa kahuli-hulian, hanggang sa ating pagsama sa ating Panginoon sa kanyang gagawing bagong langit at lupa. Kaya ito isang encouragement para sa ating lahat. At the same time, challenge na rin. To God be the glory. Magandang gabi sa inyong lahat.